May kapansanan ba ang sawa na ito o hindi? Si Kaubang at ang iba pa ay nagpapanik at tumatakbo palayo. Under his eyes pero wala siyang balak humabol, tumalikod at kumagit sa mga sanga ng puno kalsada. Nalaman ko rin na wala akong interes kay Gaobang. Tapos aalis din talaga, ngunit sa pagbabantay. Ang mga sundalo ay nag-uulat sa kagubatan na may mga anak. Lumitaw ang higanteng kumot, ngunit tumanggi ang hubad na hukbo na mag-liquidate para daw sa mga estudyanteng nagsasabi ito ay magiging isang hamon. Ang susunod na araw mataas na may balak na bumalik sa kampo kagabi, nakatanggap ako ng 10 balita. Ang ikinagulat ng mga tao ay sa daan, pinutol ang lahat ng puno. Bigla, isang maliwanag na liwanag ang nakakuha ng atensyon ni Kaubang. Ito ay walang pusong kahoy. Ito ay isang mahalagang material upang i-upgrade para kay Adam. Walang impormasyon tungkol dito sa lungsod. Ni hindi nila alam na nag-e-exist ito. Nakatago pala ito sa parang bote na halaman. Itong alak, ganun lang. Ang kakaibang gawa ng higanteng pastol sa kagubatan, nilinaw ito kagabi. Pinulot niya ang walang pusong piraso ng kahoy. Mag-ingat sa bawat basong ilalagay mo. Bigla akong natauhan sa ikatlong hanay. Sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga ligaw na pagkakataon, sa pagsasanay sa pamamagitan ng paraan upang mangolekta ng 11 bihirang mga materyales, kaya sa ikatlong araw. Tapos Miyerkules na. Araw-araw tayong nananalo. Hindi nagtagal, tapos na ang ligaw na pagsasanay na ito. Bigyan ang lahat ng pahinga sa loob ng 3 araw. Magpapadala ako ng mensahe sa iyo. Pagbukas ko ng phone, namangha ako. Sa harap mo ay isang grupo ng mga balang. Ngayon ay may malaking bilang sa Hilaga. Pag-atake ng balang at ang militar. Pinahinto na rin nila ang mga balang sa labas ng front lines. Ayon sa pinakabagong pananaliksik mula sa samahan, palabas ni Kapitan Fang, ang mga tuyong dahon na tipaklong ito ay takot sa mga asno batay sa kahinaang ito. Nagtagumpay sila sa pagpigil sa kanila. Na ang bilang ng mga balang ito ay tinatayang bilyon-bilyon. Ang bawat isa ay halos 30 sentimetro ang haba. Sa pagmamasid sa sitwasyon, may mali. Ito ay sa sandaling ito. Tinatawag ka ng boss mo. Dahil inilipat ng militar ang isang bilang ng mga gintong palaka, bagong uri na walang laman ang tiyan, gusto kong pagbutihin nila ang kanilang kalidad. Sana ay dumating si Gaobang para tumulong mataas sa pamamagitan ng pagsagot sa dilaw na palaka na walang laman ang tiyan, siguro sa panig ng militar. Gustong gamitin ang mga ito sa pagharap sa mga balang. Pakiramdam ko sinabihan ako ng totoo. Nag-uusap ang mga katabi niya. Biglang tumingin ang Panginoon sa kanyang mga mata. Sunugin ang mga bala, tumahimik ka. At sa kanya ulit sinabi iyon. Ang mga sandata ng apoy ay masyadong mababa ang epektibo. Ito ay tungkol pa rin sa pag-iisip ayon sa mga batas ng kalikasan. Sinabi rin ni Gaobang na ang ganitong paraan ng militar, buti na lang kaakit-akit ang presidente. Interesado ka bang lumahok sa programang ito? Paghihiganti mula sa table. Kaubang din, hindi sa paligid ng 3 kaharian maaari mong ipagpalit ang pera ng law sa mga halimaw na kristal. 01 Sistema ng kulog na bowl ang kristal, maayos ang antas ng pinuno. Sagot ni Pangulong Fang. Hindi sa teorya. Ngunit ito ay talagang isang espesyal na trabaho para sa iyo. Walang problema. See you bukas. Itong binata, pagkatapos ng lahat, anong uri ng background mayroon ang asosasyon? Ang mayor mismo ang tumanggap sa kanya ng ganoon. Takot na takot ang babaeng nakatayo sa tabi ko. Larawan sa pamamagitan ng pagtuklas na ang pinuno ng Dark-Eyed Pants Association ay napaka-bold. Nagising pala ako hanggang hating gabi kagabi. Pero wala pa ring clue. Napakabilis na pinamunuan ni Pangulong Fang si Kaubang sa laboratorio ng Veterinary Medicine Association. Na itong mga pangit na itsura, ito ang walang laman na dilaw na palaka na paksa ng pagsubok. Mataas sa pamamagitan ng pag-iisip, itong walang laman na tiyan ay dapat nag-evolve ang horned frog na kahanga-hanga ang kakayahang sumayaw. Ito ay mga katangian ng lupa. Ngayon, binibigyan ako ng aking katulong ng pagkain. Sinabi ng katulong na ito ay isang inihaw na tuhog ng tipaklong.
May lasa ng repatriation, ito ang pagkain na pinakagusto ng dilaw na palaka. Maaari mong subukang pakainin ito. Biglang binalatan ni Caubang ang mga skewer na inihaw, sira, purihin din itong grilled grasshopper. I give 10 points ang aksyon na ito, ginawa nito ang lahat sa lab, pawis na pawis, at ang dilaw na palaka sa tabi ay hindi masaya. At pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang galit. Sa kabutihang palad, nag-iwan pa rin si Caubang ng isa para pakainin ito. Nakita ko na lang na pumulupot ang dila. Sa isang kisap mata ay napalunok sa tiyan, mataas sa hitsura, ang iba pang kalahati sa aking kamay ay kamanghamanghang. Maaari kang kumain ng bakal. Malakas din ang tiyan niya. Kahit hindi ma-digest ng saw tapos magtanong ka. Ang panig ng militar ay upang umunlad sa anumang kapasidad. Ipinahayag ni Pangulong Fang ang dilaw na palaka at mga katangian ng apoy ay may di magaan na puwersa ng pakikipag-ugnayan. Nag-eksperimento rin siya sa ulap ng apoy at sa laman at dugo nito. Lakas ng pakikipag-ugnayan, pinakamataas na walang reaksyon sa pagtanggi na nangyayari, ngunit ang mga katangian ng ulap ng apoy ay masyadong banayad. Wala pa kaming nahanap na mabisang paraan. Magkakaroon ng direksyon ang apoy. Ebolusyon. Ayon sa filler material, ito ay talagang isang sistema ng panlilinlang. Ngunit ang dosis ay kailangang ayusin. Susunod, ginagamit mo ang pagluluto bilang isang halimbawa para sa isang bagong paraan ng pag-iisip. Minsan ang mga sangkap ay masyadong manipis. Ito ay napaka-unappetizing. Kailangan kong lumipat sa ibang paraan ng pagluluto. Halimbawa, magdagdag ng kaunting pampalasa. Mas mainam na magluto ng mas malaki kaysa doon. Para sa malakas na hilaw na materyales, malaking apoy. Ang presidente bigla isipin ang nakakatakot na pulang sili na pampalasa. Agad na seryosong sabi ng mukha mo sa katulong, kumuha ka ng sili. Ang antas ng iyong katulong ay masyadong mahirap upang maunawaan. Na ang ebolusyon ay parang pagluluto. Kalokohan talaga. Pagkatapos ng 7 pagkatalo, gumawa ng dahilan si Caubang. Iyon ay pinili ng katulong ang pinakamaraming pulang paminta ng multo sa lahat ng pula. Napatingin si Buong sa mga sili na pinipiga sa juice. Sa tingin nila ay masyadong malakas ang gamot. Muling sinabi sa katulong na kunin ang mangkok ng kahoy. Ginseng King. Kasalukuyang pahina ng item ng mga panuntunan. Sa sandaling ito ay tahimik na nag-isip si Caubang, may kakulangan ng iba pang mga materyales sa puso. Ngunit kung sasabihin mo ito ng direkta, medyo sinadya. O maghintay at tingnan kung ano ang mga resulta. Hindi nagtagal, isang evolusyonaryong kumpletong likidong tubo ng gamot tinurok ng kapitan ang gintong palaka. Biglang nag-spray ng likidong gamot mula sa bibig ng tubo, tinurok ng galit na galit. Hindi ako makapaniwala na sumabog ang gintong palaka na ito. Inutusan ng direktor ang kanyang katulong na magpasuri ng dugo. Lumalabas na masyado itong sumisipsip ng elemento ng panlilinlang. Humahantong sa isang salungatan sa enerhiya na sumasabog. Sinulyapan ng katulong si Caubang at sinabing ang dalawang uri ng enerhiya na ito ay karaniwang imposible. Maaaring magkasundo. Ito ay isang ganap na kalunos-lunos na 7 taong eksperimento. Ngunit ipinagpatuloy ng direktor ang eksperimento. Huwag magsabi ng maraming salita. Kumuha ng isa pang piraso ng materyal sa lab, mayroong patuloy na pagsabog. Kasama ang 7 nabigong eksperimento. Nagsimula pang ang maghinala ang mga tauhan sa buhay ng tao. Problema ang paraan ng kombinasyon ni Caubang, ngunit ngayon ang sulok ng bibig ni Caubang ay medyo malansa. Nagbigay ka na naman ng opinyon. Sinubukan ang napakaraming sangkap. Sa tingin ko ito lang ang pangunahing sangkap ng sili. Hindi sapat ang pulang mukha. Maaari mong subukang magdagdag ng isa pang pangunahing sangkap. Si Pangulong Fang ay nag-alinlangan magpakailanman nang hindi nakapagpasya 2 pangunahing hilaw na materyales. Medyo delikado sa ganitong paraan. Nagpatuloy si Caubang, kahit maniwala ka sa akin. Siguradong maniwala ka ulit. Kabaligtaran ang tanong ng mayor. Alin ang gagamitin mo bilang pangunahing sangkap? Mataas sa pamamagitan ng lupa, malambot na itim, isang uri ng mascot na may negatibong katangian ng basang lupa. Maaari nitong protektahan ang 6 na patong ng 5 gintong organo ng palaka.
Pagkatapos ay idagdag ang naghuhubad na kahoy ng ibon sa pantulong na materyal ng silly wood birch sunog kapanganakan lupa tiningnan ng chef ang karne sa mesa. Susubukan kong muli. Hindi nagtagal matapos ang paghahanda ng mga tauhan bilang karagdagan, natagpuan din ang pagsubok na ito isang malaking halaga ng elemento ng apoy ang tumago sa laman at dugo nangangahulugan din ito ng rate ng tagumpay. Sa pagkakataong ito ay napakataas. This time nasa personal na. Mataas sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga iniksyon mabilis na nagkaroon ng reaksyon ang dilaw na palaka walang katapusan ang makapal na usok. Hindi nagtagal tinakpan ng usok ang buong laboratorio. Sinabi ni Kaubang na nagtapos ng rarate ang mga sumusunod ay nagpapatuloy batay sa oras. Ipagpatuloy lamang ang pagdaragdag ng mga sangkap sa loob. O lahat, lumabas muna. Napabuntong hininga ang Pangulo. 7 ay nagpapakita na kailangan mong panatilihin ang isang malapit na distansya upang obserbahan reaksyon ng dilaw na palaka iniwan niyang mag-isa ang lab. Mataas sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-iisip nagpakita lang ako ng natural. Moore ay nasa tabi lamang ng maliit na paalala sa katunayan ang paraan ng kombinasyon ay sarili. President Fong self-eksperimento ra ngunit mas mahusay na maging maingat. Takot ka lang sa masasamang tao. Tuklasin ang iyong sikreto. Sa unang pagkakataon pag-aralan ang anggulo binabago ng ginto ang sistema ng apoy na ito hindi ako high school student. Maaaring malaman ng SAW ang paraan ng kombinasyon noon ngayon ang mga tao sa lab ay nagsimulang tumakbo sa paligid. Ngunit ang usok ay naging pula. Kung nakikita mo iyon, maaari mong hulaan. Ay matagumpay na umunlad with pink smoke dahan-daang lumilipad palayo ay isang sulok ng apoy na natatakpan ng pulang-pula na kulay na lumilitaw puno ng autoridad excited ang assistant. Tagumpay pagkatapos ay katangian ng apoy ari-arian ng lupa 2 ari-arian pero si Kaubang lang ang nakakaalam dito. Upang umangkop sa ebolusyon. Na ang dilaw na sulok ay inabandona ang ari-arian ng lupa upang maging isang halimaw na katangian ng apoy at ang lakas at kakayahang tumalon. Lahat sila ay may iba't ibang antas ng kahinaan. At ang potensyal ng ebolusyon ay hum-ina din. Walang pagpipilian upang mabilis na mag-live. Maaari lamang piliin ang matinding pamamaraang ito malapit na ring maganap ang digmaan. Isang malaking bilang ng mga kotse ang tangke ay kumpleto sa gamit sa artilleria. Hindi na mabilang ang mga sisiw ngayon. Ang mga balang tuyong dahon ay umaatake patungo sa hukbo na pakabilis na lumitaw sa itaas nakita lang nila ang kanilang mga nakatataas na nag-uutos. Sa isang segundo nagpaputok ang barrels ng serye ng mga puting phosphorus bomb. Parang fireworks sa langit kapag dumaikit ang pulbos sa katawan ay masusunog agad hindi kakaunti ang mga balang nasunog hanggang sa mamatay noong bata pa ang edad nang tumingin ang kapitan sa binocular ilang segundo na akong hindi naging masaya. Pagkatapos ay natuklasan ko ang isang kakilakilabot na bagay. Ang mga balang sa harap mo ay nagsisimula ng lumikha ng isang bagyo mas maraming alikabok. Buhay at patay itigil ang lahat ng pag-atake ng militar. Inutusan niya silang itigil ang pambobomba. Hindi ka maaaring gumamit ng mga incendiary bomb. Maaari lamang silang lumaban sa isang labanan sa bubong hindi mabilang ang mga tao sa likod nila. Ito ay sa sandaling ito. In the not too distant side biglang napalingon sa mga hiyawan isang apoy ang lumitaw sa kanilang harapan. Tulad ng mga Diyos, kapag ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng pulang hangin. Pagkatapos ay ang mga balang hindi ako makatiis at nagsimulang manginig parang pakiramdam ng pang-aapi. Kaya unti-unting nawawala ang lakas ng sandstorm. Ngayon sa bibig, ang mga palaka ng apoy ay parang condensing energy. Pagkatapos ay nagpaputok sila ng pulang ilaw. Kaagad daan-daang mga tipaklong nasunog sa lugar. Sunod-sunod na dumapo sa lupa ang mga nasunog na bangkay. At pagkatapos ay mayroong isang nababaluktot, kulot na dila. 01 Labis na paggalaw bawat isa sa mga tuyong balang dahon ay sinusunog sa kalaunan ay naging masarap na pagkain ng mga palaka ng asno na tigilan ang mga sundalong nakakita nito. May mga dilaw na palaka na ganito. Kung gayon ang ating mga kapatid ay hindi kailangang makipagsapalaran.
Ang buhay ay napupunta upang labanan muli ang mga halimaw. Sobrang nagpapasalamat kasama ang lalaking nag-aral nitong gintong palaka. Ilang araw na ang nakalipas, isang sasakyang militar ang ginamit. Isang sasakyan ang biglang lumitaw sa lugar na ito. Alam ng matanda na hinahanap niya si Kaubang. Kita mo, maraming talakayan. Nakakatakot talaga ang halimaw ni Kaubang, hinaplos ng hubad na babae sa tabi niya ang gagamba. Parang hindi naman. Na ang halimaw ng Kaubang ay mukhang nakakatakot, pero sa totoo lang alam nila kung paano protektahan at pangalagaan ang mga tao. Katatapos lang, ang dalawang matandang babae na nakatayo sa tabi niya ay tumingin sa kanya na may sama ng loob. Medyo matanda na si MS, Shen, at hindi na mabutas si Kim. Pagkatapos ay tutulungan ka ng gagamba na ito na tumagos, ngunit nang tanungin ng matanda kung ano ang pangalan ng gagamba, hinaplos muli ito ni Mrs. Chen, at hindi ito mapangalanan. Sabay-sabay, dumating ang mga sundalo sa pintuan ni Kaubang. Binigyan kanya ng reward na ipinangako ni Pangulong Feng kay Cho tapos yung seremonya. Kinakatawan ko ang aking mga kasamahan sa koponan upang ipahayag ang aming marangal na paggalang at taus-pusong pasasalamat, espesyal na kinatawan para sa kailangang isakripisyo ang mga tripulante sa misyong ito. Ang pagtatanggol sa sariling bayan ay tungkulin ng militar. Hindi tayo natatakot sa sakripisyo. Kaya lang, ang pag-aalala tungkol sa hindi mamatay ay may katuturan. Pagkatapos ay high degree stand sa may bintana na nakatingala sa mga sundalong papaalis, bigla akong sumama. Sa ilalim ng suporta ng system. Kailangan kong mabilis na mag-isip kung paano makisali sa mga ganitong uri ng pang-eksperimentong kategorya, upang matulungan ang frontline ng isang kamay upang mabilis na palakasin ang kanilang mga bender. Muling inihanda ni Kaubang bigyan ang prinsipe ng 8 gamot na sopas, mabango at mabango pa ang lalaking ito. Mabango din ito. Kaya, linisin ang kalat. 8 salita sa kamay ang biglang nahulog sa lupa, ang kanyang buong katawan ay napapaligiran ng gintong liwanag. Ang karayom na kasama nito ay enerhiya ng kidlat na lumalakas at lumalakas. Parang nilamon ng kidlat ang katawan niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang enerhiya. Ang prinsipe ay parang nagniningas na alupihan. Sa tabi ng katawan naglabas ng itim na usok. Tanga, subukan mo ang iyong daliri. Hindi ito nagpapakita ng mga palatandaan ng buhay. Tumalon ang tanga. Kunin ang iyong paboritong pagkain sa refrigerator. Gamitin ang niebe para gisingin ang gutom na lalaking ito. Ngunit hindi nag-react ang mata ko. Matagal na nag-alala ang tanga. Nang makita niya iyon, sinabi niya, huwag kang magbiro. Pabayaan mo ang prinsipe. Mukhang naiintindihan ng tanga ang ibig mong sabihin. Pagkatapos ay kumain ng mga dahon ng snow pine, saka tahimik na umupo sa tabi ng lalaking mukha ni Ra. Tiningnan niya ito at walang sinabi. Iyon ay isang pares ng paypang baboy brand. Bihirang mag-relax si Kaubang. Gusto ko nga pala ayusin ang kontrata ng tanga. Naglalaro si Adam sa langit. Hindi ko nakuha ang punto mo. Mataas sa pamamagitan ng kawalan ng kapangyarihan, kumuha lang ako ng isang bote ng apple juice. Hindi ako makapaniwala na mata ko si Adam. Sumisid sa bote ng juice. Ilang sandali pa ay tinusok niya ng karayom ang daliri niya. Nagsisimula na itong kumonekta sa espasyo ng kamalayan ni Adan. Pumikit siya para maramdaman ang iniisip ni Adam. Pero medyo mahina pa rin ang conscious space nito. Mas malaki talaga ang atay. Lapit tayo ulit sayo. Naantig ni Kaubang ang kamalayan ni Adam maging aking kasama. Bibigyan kita ng enerhiya ng walang takot sa anumang bagay. Ngunit kapalit ng malupit na sagot, hindi naman kailangan yun. Walang enerhiya ang kailangan. Kailangan ko ng juice. Mataas sa tamang salita, tagtuyot, bibigyan kita ng marami. Maraming juice. Napakabilis na napirmahan ang kontrata ng dalawa. Maagang umaga kinabukasan, si Mrs. Chen ay natutulog sa kama ngayon. Biglang dumating ang isang madilim na anino. Gusto kong bumangon ka para mag-almusal. Biglang nagmulat ng mata si Mrs. Jean. Agaya pala ng loro ang usapan ng lolo mo. Simula nung naaksidente yung babae.
Mula noon siya ay may malubhang karamdaman at hindi pa gumagaling. Kailangan niyang alagaan siya ng 3 beses sa isang araw. Lalo na ang almusal araw-araw. Bumangon sa oras para sa almusal. Ngunit nakakahiyang maghintay hanggang sa bumuti ang espiritu. Kaya kitang alagaan. Wala na ang pamilya. Buti na lang may nanggagaya. Pangungusap na ito nagbigay ito sa kanya ng motibasyon na patuloy na mabuhay. Ngunit sa pagkakataong ito ay nakita niyang hinanap siya ng kanyang asawa. Nandito ang kapatid ko para hanapin ka, humihikbi si Mrs. Chen sa kanyang lolo. Hindi na tayo maghihiwalay this time, okay? Sa wakas ay nasiyahan si Mrs. Chen. Naggantsilyo na naman ang mga daliri o dalawa this time hindi na sila maghihiwalay. Ano ang nangyari pagkatapos ng lahat? Ang mga tao ay nakatayo sa kapitbahayan. Nakita ko lang ang mga tao na itinaas ang kanilang mga ulo sa langit at sinabing, dumating ang asawa ni Mrs. Chen para sunduin siya. Tumingala din si Kaubang sa langit, isang full-bodied blue phoenix na kumikinang maliwanag na 7 kulay na bahaghari. Biglang dumaan ito ang tagapag-alaga ng kaluluwa. Masyadong malakas ang kaluluwa. Hayaan itong manatili sa mundong ito. Iba't ibang hugis pagkatapos makumpleto ang pagtanggap, oras na rin para bumalik sa underworld. Napabuntong hininga si Kaubang na wala na si Mrs. Chen. Sao hindi nagtagal ay namulat ka? Naalala ko may kulay abong guhit na gagamba sa bahay ni Mrs. Chen. Matapos mamatay ang may-ari, hindi na nakagapos ang hayop. Masarap bumalik sa kalikasan. Ako ay natatakot mula noong pag-ibig. Kapag nagbago ang mga bagay, magsisimula silang umatake sa mga tao. Kaya mabilis na tumakbo si Kaubang patungo sa bahay ni Mrs. Chen. Kailangan nating mahanap ito ng mabilis. Huminga siya at tumakbo papunta sa front door ni Mrs. Chen. Nakita kong nakalak ang pinto. Walang gumagalaw sa bahay. Kaya saan ito nagtatago? Sinimulan ni Kaubang na suriin ang mga gawin ng gray-striped spider. Nakita kong bigla kang nagtaas ng ulo. May kulay abong guhit na gagamba sa kisame. Nakatitig sayo. Napakadilim ng kanyang matingkad na pulang mata. Nagsisimula na itong lumapit. Ngayon ay mabilis na dumaan ang anino ng higanteng alupihan. Napapaligiran agad ng Kaubang at naglalabas ng nakakatakot na putok ng nakamamatay na gas. Kulay abong guhit na gagamba, paalang din ito. Nawawalang kaluluwa, malaya itong mahulog mula sa kisame hanggang sa lupa. Takot pa nga manginig, 7 naalala niya ang sinabi ni Mrs. Chen. Matanda na ako. Mamamatay na ako. Kaya hindi ako pipirma ng kontrata sa iyo. Patawarin mo ako dahil hindi kita pinangalanan. Sa ganoong paraan makakatagpo ka ng bagong pag-ibig. Biglang si Kaubang ay katulad ni Mrs. Chen, hawakan ito ng marahan. Siguradong malungkot ka. Kung gusto mo, sundan mo ako pauwi. Nagbabago ang tanawin, si Kaubang ay nagsusuot ng salaming pang-araw kasama ang 2 hayop mos kahit saan mayabang ang dumadaan. 5 lason ng cardinal sa iyong baluktot na hayop. Nawawala ang kalasag ng karne. Bagaman tila gawa-gawa ang paggamit ng mga gagamba bilang mga kalasag ng karne, ngunit ang kulay abong guhit na gagamba na ito ay mayroon talagang isang landas sa ebolusyon ng kalasag ng karne. Ang mga hilaw na materyales ay hindi mahirap hanapin. Pumirma lang ng kontrata sa gagamba at saka palakasin ito. Maaari kang makakuha ng maraming kapangyarihan ng kaluluwa. Plus kuya at tanga, naniniwala akong kaya kung pumirma sa isang tanga. Hindi mo dapat na-promote ang antas ng kalidad para sa isang tanga noong una. Ngayon ang pagpirma nito ay kailangang marami ang kapangyarihan ng kaluluwa. Pagkatapos mong makarating sa opisina, sabik kang pumirma ng kontrata sa gray-striped spider at pagkatapos ay simulan ang pagtulong sa pag-unlad nito. Sa pamamagitan ng pagsasaayos ng feedback at eksperimento, pagkatapos ay sa kalaunan ang evolusyonaryong gamot ay inihayag. May nararamdaman ako ngayon. Bigyan ito ng isang pangalan, sa pamamagitan ng paraan. Ang bawat tanga ay nagsisimula sa isang. Kaya ang iyong pangalan ay magiging isang guhit. Inilagay mo ang tubo sa makina.
Ang pakikipag-ugnay sa isang guhit ay patuloy na naglalabas ng itim na usok at pagkatapos ay biglang bumukas ang panlabas na shell ng gagamba na may kulay abong guhit. Maging ang laman ay nahayag. Kasabay nito nararamdaman ni Kaubang ang sakit na malapit sa puso. Ito ay komunikasyon ng kaluluwa. Ibahagi ang sakit na dinaranas ng isang zebra ngayon sumugod ang kanyang katulong sa amo may mga bisita. Isa itong bisita na mukhang mayaman sa labas.